Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Kinatutuwa natin sapagkat tayo po'y nagising sa araw na ito. Napakabuti ng Diyos sa atin. Marapat lamang na tayo ay patuloy na magpuri, sumamba, magbigay tayo ng parangal sa ating Panginoong Yesus. Magsimula na po tayo. Kamusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa 26 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras na ito tayo po ay mananalangin. At gamitin po nating guide ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat for joining sa ating broadcast today. Alam ko na maraming naka-store ang Lord sa ating mga buhay sa maghapong ito. Nais ko muna magbasa ng ilang talata dito sa Psalms chapter 19, verses 1 to 6. At ito po yung sinasabi. Pinapakita ng langit na grabe ang galing ng Diyos. Dinidisplay ng buong universe ang mga ginawa niya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy sila sa pagkukwento. At bawat gabi, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. Hindi sila gumagamit ng words sa pagsasalita. Wala rin boses na maririnig sa kanila. Pero, abot sa lahat ng lugar ang sinasabi nila. Umaabot yon hanggang sa dulo ng mundo. Doon sa langit, gumawa ang Diyos ng bahay para sa araw. Lumalabas ito sa umaga na parang lalaking bagong kasal. Parang runner na excited tumakbo sa karera. Sumisikat ang araw sa isang side ng langit. Tapos tatawid at lulubog sa kabila. Walang makakapagtago sa init niya. Yan po ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 19, mga talatang 1 hanggang 6. Alright. God is good, mga kapatid. Salamat sapagkat tayo po ay nagising. Tayo po ay binayaan ng Lord ng opportunity upang minsan pa ay makapag-aral ng kanyang salita. Greetings muna tayo. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga, ma. Yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Good morning sa inyo. Ganon din yung aking mother na si Mama Elsie na nakauwi na po sa bahay mula po sa ilang araw na confinement. Patuloy niyo po pag-pray si Mama. Opo, si Mama Elsie. Siya po ay 78 years old na. At medyo talagang hindi na maiwasan yung mga pagkakasakit. Pero ang biyaya lang ho ng Lord ang ang tutulong sa kanya. Opo. At sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa Kainta, magandang umaga sa inyo. Si Tio Joe, Tia Edna, kanyang buong pamilya, maraming salamat. Sila Julie dyan sa Pangasinan, Ate Lydia, si Ronlian, maraming salamat sa inyo. Gusto kong batiin ang aking parish priest, si Very Reverend Father Luan Torrefranca.
Magandang umaga, Pads. Si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Of course, yung ating Bishop ng Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop, sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. Magandang umaga. Yung aming dalawang seminarians po na si Bro Chris Simon Bilaong Abadilla at si Bro Kent Gerson Casiano. Sister Malu Albarestan, ang presidente ng PPC at lahat ng mga opisyales. Magandang umaga po. Si Bro Bernardo Apuyon sa Finance, Bro Mike Sarad, Paris Secretary, Marilyn Logroño at si Jubian Mare. Si Homer Aspan, magandang umaga rin. At sa lahat ng mga miyembro dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, bahagi ng Bacolod. Maraming salamat, Junior Coronel. Salamat for joining. Si Louie nandito rin. Maraming salamat. Jimmy Oren, maraming salamat ha. Hindi pa umakit yung ating mga meron parang dalawa na hindi ko nababanggit. Salamat po. Gusto ko lang i-acknowledge yung ating mga shares sa ating videos. Si Ate Ya Montejo, Corazon Gagi, Alben Bahan, Brad Ang Cortez, Agaton Ray Alfante, kay Rene Boy Kalimpong, Darling May Peñaflor Sibonga, Maribic Cabato Largo, salamat. Ebenezer Pastor, Sonet Senas, Timbal Oni Bahian, kay Bobby Taruk, salamat. Kay Ani Joquino Sano, salamat. Kay Philip Cesar Herrera, Jermeline Honasan Balahadya, kay Ling Marquez, Joshua Paminta Gasapo, kay Ordinaryong Katoliko, salamat. Puro Katoliko, salamat po. At kay Southwind Garcia Weldan ng Lubya, Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong pag-share ng ating videos. Shoutout din sa Holy Family Cathedral dyan sa Kuwait, kay Bishop Aldo Berardi at sa lahat ng mga Pinoy na pare dyan sa Kuwait. Yan po ay galing kay Rego Perocho. Shoutout tayo sa mga tropa ng CFD sa Diocese ng Bacolod, kay Doc Ray Entila. Magandang umaga, Doc, sa buong pamilya. Christian Paul Gailan, ang aming presidente. Kay Harvey Angke, ang Vice President. Jerry Lou Quiles, ang Secretary. JB Akma, Treasurer. Rodrigo de Nicolas. Auditor Richard Dalogdog, ang PIO. Melchor Valenzuela, ang Sergeant at Arms. Sister Apple, siyempre, Balinas. Magandang umaga po. Kasama rin dyan si John Paul Ruby, Doc Reynold Navarez, at Bro Al Manila. Jan Mark Libuon, ganun din. Magandang umaga. Dyan po sa Granada, si Bro Harold Padoloso. Maraming salamat po. Kay Pepito Barbon, maraming salamat sa inyong leadership dyan, mga kapatid sa Granada, kay Esenciales. Sa grupo sa Talok, maraming salamat, at sa Kabangkalan. Magandang umaga rin kay Thea Marie Pescador at kay Marjorie Batayin Agtoto. Magandang umaga, Buds, dyan sa Legazpi Albay. Mula yung kanyang pare na si Father Toto, ay magandang umaga po. Pagbati rin ka sa punto por punto kay Reverend Father Darwin Gitgano, kay Wendell Talibong, kay John Doe, Kenneth Alvin Bustamante, Romel Palma, at sa iba pang kasamahan dyan sa punto por punto. Magandang umaga po sa inyo. At ganoon din ang mga fellow catechist sa aming training na catechetical training every Saturday. Sa aming coordinator, si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga po. Shoutout kay Reverend Father Henry Pineda ng Little Way Seminary, Kabangkalan. Pads, good morning po. At kay Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat ng staff, magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, at sa mga elders po nila na si Bro Pabs Gonzales, John English, magandang umaga. Sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, at Joseph Benedicto.
Magandang umaga rin po, tanghali, gabi, dyan sa PESMA Plus, dyan sa Israel. God bless sa inyo mga kapatid. Sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po. Shoutout din kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni dyan sa San Lorenzo Ruiz. Galing yan kay Louie. Shoutout kay Father Edito Banyo, Father Albao sa San Isidro Paris, dyan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Galing naman yan kay Rene Boy Kalimpong. Alright. Mga kapatid, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nagkita. Balita muna tayo galing sa Vatican sa pangkalusugan ni Pope Francis. Sabi sa balita, the Holy Father's clinical condition remains critical but stable. Ito po yung balita ng Vatican News mga kapatid. Nung gabi ho ay sumailalim po ang Santo Papa sa CT scan para ma-monitor yung kanyang lagay nung bilateral pneumonia. Nung kinaumagahan daw po ayon sa balita, pagkatapos niyang tumanggap ng Eucharistia, nagtrabaho siya. Tila bagay hindi nagpapahinga ang Santo Papa. Ito po yung balita na pinost dito sa Vatican News na kasalukuyang binabasa ni Brad Calix. So, dyan lang ho kayo pumunta mga kapatid for update sa kalagayan ng ating Santo Papa. Huwag ho kayong basta maniwala dun sa dumadaan sa wall ninyo. Maraming fake news. At naniniwala tayo na kung sino nagpapadala niyan, mostly po mga anti-Catholics. Gusto nila tayong i-discourage, pero wala naman sila magagawa. Salamat sa Panginoon. Gusto ko munang banggitin ito bago tayo dumiretso sa Gospel for today natin. Pagka gantong Miyerkules, pinag-uusapan natin tungkol sa pangkalusugan. Papahapyawan lang ho natin to. Ayon po sa World Health Organization, nagkakaroon po ng mass polio vaccination campaign sa Gaza Strip. Alam naman natin yung lugar na yan dyan ho nagigera ang grupong Hamas at ng Israel. Ito po yung ipinalabas na balita ng World Health Organization. Nagsimula po yung mass vaccination sa mga bata noong 22 at ito ay matatapos sa araw na ito diyan po sa Gaza Strip para maiwasan po yung polio. Yung vaccine type 2, ito po yung ibinibigay sa 571 na mga bata sa edad po na under 10 years of age para sila maprotektahan mula po sa polio. Yung paligid ho kasi ng Gaza Strip, alam naman natin yan, wala ka nang mapapakinabangang maayos sa tubig, yung paligid ay hindi na ho maganda. Yung current environment po ay pangit na po talaga. Nasira yung tubig, may problema sa sanitation, yung kanilang hygiene infrastructure may problema. So, malaking tsansa ng pagkalat ng polio virus doon sa Gaza Strip. Kaya ho minabuti ng World Health Organization at yung kanilang mga partner na magsagawa na ng massive o yung malawakan na pagbibigay po para doon maiwasan ng pagkalat ng polio. Kawawa yung mga bata, mga kapatid. Opo. So, ipanalangin po natin ang isinasagawa. Ito po ang last day ng pagbibigay po ng vaccination doon sa Gaza Strip.
All right. Let's proceed now sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa Mark chapter 9. Kung may mga Bibles po kayo mga kapatid, ay maganda po na mabasa po natin. Mark chapter 9, 38 to 40. Maikli lang po ito. Ilang talata lang ito, 2 talata. Pero may makukuha po tayong magandang prinsipyo nito maya-maya. Nasabi po dito, John said to Jesus, "Now teacher, now we saw someone driving out demons in your name. And we tried to prevent him because he does not follow us." Now Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name, who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us." Mga kapatid, binanggit ni Mark dito yung sinabi mismo ni John. Etong John na ito yung malapit sa Panginoong Yesus. Tatlo yan sila eh. Si James, si Peter, saka si John. At sila yung mga leader sa Jerusalem. Sila yung mga pare sa Jerusalem. Diba, if you read the book of Acts, sila yung mga haligi ng simbahan eh, sa Jerusalem. Ito yung mga pare. James, Peter, and John. And eventually nga, si Peter, yung kauna-unahang Santo Papa. Ang sabi ni Mark, binanggit niya yung sinabi ni John, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name." Ang address niya kay Jesus ay guro. Ang sabi niya, may nakita kami dun eh. May isang tao nagpapalayas ng demonyo, pero gamit ang pangalan mo. Ito, makita natin dito yung nagkwento. Itong si John, hindi siya nakatiis. May nakita siya. Kinuwento niya sa master niya na si Jesus. Actually, hindi lang naman siya nakakita eh. Kasi sinasabi dyan, we saw, plural, we. Hindi naman sinabi na I saw. Kundi sabi, we saw. Kaya lang, siya lang yung nag-ulat kay Jesus. May nakita kami, tao, nagpapalayas ng demonyo gamit ang pangalan nyo. At gusto nga namin siyang, pinipigilan nga namin siya eh. Kasi hindi naman siya sumusunod sa atin. Pasinin mo ha. Sabi ng Panginoon, wag mo i-prevent. Wag mo pigilan. There is no one who performs a mighty deed in my name, who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us. Mga kapatid, ang issue rito, casting out demons. Yan po ay supernatural na ministry na ginagawa ng Panginoong Yesus nung siya ay nasa lupa. At nagagawa rin po yan ng mga disciples niya sa panahon na yon. At sa panahon natin ngayon, ay ang ating simbahang Katolika ay may mga kaparian tayo. Hindi lahat May mga ilang kaparian tayo sa Pilipinas who is able to do that. Casting out demons. Exorcism. But basically, lahat ng bishops ay merong kakayahan na gawin yan. Of course, galing yan sa banal na espiritu, ang kapangyarihan. Pero hindi lahat ng pare ay merong equal opportunity to have that kind of ministry, mga kapatid. Opo. Anong mapapasin natin dito, mga kapatid? Na pwede nating sabihin na para sa Panginoon, ang gusto niya sabihin,
Huwag niyong harangan yung mga ibang grupo na gumagawa ng mabuti, sapagkat they contribute to the fulfillment of God's plan. May mga hindi Katoliko, probably Protestant at Evangelical. Sabi ko nga sa inyo, kaibigan yan sila. Na sila ay gumagawa rin naman ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. Totoo na magkaiba tayo sa doktrina, sa mga practices. Pero tayo ba ay exclusive ang Katoliko? Dapat ba meron tayong ugali o asal na tayo lang? I don't think so. Ang isa sa mga temptations na kinakaharap ng Katoliko dahil naniniwala tayo na tayo ay totoo na simbahan, okay? Dahil ang founder natin si Jesus Christ, okay, given na po yan eh. Yung temptation na sabihin ng lahat, magsimula sa Santo Papa, sa mga cardinal natin, sa archbishop, si bishops, monsignor, sa mga pare, sa mga deacons, at sa mga laiko na kung saan tayo kabilang, yung temptation na sabihin natin, kami lang ang tama, kayo mali. Ang temptation na maging exclusive tayo na grupo. At yung ibang grupo, wala tayong pake. Parang sinasabi natin, lahat kayo, you go to hell. Lahat kayo, palpak ang ministry. Kami lang ang tama. Yun ang problema natin. Kasi pride po yun eh. Okay? Hindi ho gusto ng Lord yun eh. Now, tandaan nyo, pag sinabing Katoliko, Catholic, all-embracing tayo, mga brad, mga sis. Wala tayong iniitsapwera na grupo. Lahat ng grupo, basically, niyayakap natin eh. Ibig sabihin, open tayo sa kanila. Hindi tayo nagko-condemn ng grupo. Open tayo sa kanila. Sila ang sarado sa atin. All-embracing tayo eh. Kaya dito sa eksena na ito, gustong turuan ni Jesus si John na kanyang isa sa mga intimate na disciples na hindi magiging exclusive. Mga kapatid, tandaan nyo, even ang Santo Papa sa kanyang homily na sinasabi niya, wala tayong exclusive right over Jesus. Opo. Wala tayong exclusive right over Jesus. Ito po yung binanggit ng Santo Papa sa kanyang Angelus noong September 26, 2021. 2025 na ngayon eh. 4 years ago, ito yung binitawan ng Santo Papa sa kanyang mensahe sa Angelus, sa Vatican. Wala po tayong exclusive right over Jesus. At tayo lang yung pinakabida. Wala pong ganun sinasabi ang Santo Papa mismo. Opo. Tapos ikukonsider natin ang ibang grupo na outsiders. Mga kapatid, yung binabasa ko rito, yung mensahe mismo ng Santo Papa 4 years ago. Yung kanyang commentary sa partikular po na binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pagiging hostile natin towards them. Ang sabi pa ng Santo Papa, brothers and sisters, every closure tends in fact to keep us at a distance from those who do not think like we do. And this we know is the root of many great evils in history. Binabanggit niya yung absolutism, na kadalasan daw ito yung nagiging dahilan na nagkakaroon tayo ng dictatorship
At may binanggit siyang great violence towards those who are different. Dahil iba sila. Iba na yung attitude natin sa kanila. At ang sabi pa ng Santo Papa sa kanyang homily noong September 26, 2021, but we need to be vigilant about closure in the church too. Maging mulat po tayo patungkol dun sa pagiging sarado natin patungkol sa simbahan. Bakit po? Because the devil, who is the true divider, kasi ibig sabihin ng devil po ay the one who divides. Ang kanyang plano, hati-hatiin po tayo. Magkaroon ng division. Wala po siyang planong maganda sa mga Katoliko. Lahat ng ginagawa ng dyablo sa buong Katoliko worldwide, hindi para magkaisa. Ang plano ng dyablo, magkanya-kanya tayo. Ang plano ng dyablo, isipin natin tayo lang yung tama, tayo lang yung pinapabura ng Diyos at ang ibang grupo walang pabor, sa Katoliko lang. Mga kapatid, ibig ng Santo Papa, hindi ganyan mag-isip. Dapat ganun din ho tayo bilang mga Katoliko. Wala po tayong exclusive right over Jesus. Santo Papa mismo nagsasabi niyan. Anong application niya sa atin bilang mga Katoliko, bilang mga laiko? Yung ating attitude toward others, bantayan natin. Bantayan natin. Ang Santo Papa na ang pinakamataas na nagsasalita sa atin. Wala tayong exclusive right over Jesus. Hindi natin pagmamay-ari si Jesus ng Katoliko. Ang ibang tao, ibang grupo, maari din nilang yakapin yung niyayakap nating matagal na si Jesus. Baka nga tayo pa ang may problema eh. Di ho ba? Huwag nating isipin dahil sa sobrang dami natin, nationwide and worldwide, lahat tayo nasa kalooban ng Diyos. Baka ho, opposite yan. Ang tanong ko nga ho totoo na marami tayo. Pero ilang porsyento sa kabuang populasyon ng Katoliko sa Pilipinas ang totoong disciple ni Jesus? Ilang porsyento sa inyong parokya ang talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ilang porsyento sa ating mga bishops ang talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ilang porsyento sa ating mga arsobispo? Ilang porsyento sa ating mga kaparian? Ilang porsyento sa ating mga diakono? Ilang porsyento sa ating mga diakono? At sa lahat ng mga layman na may kanya-kanyang ministry sa loob ng parokya, ang sumusunod sa kalooban ng Panginoong Hesus. Hindi natin dinideny na marami pa rin tayo sa Pilipinas. Pero ang tinatanong ni Brad Calix, ilang porsyento ang matitinong Katoliko sa Pilipinas? Ilang porsyento ang may takot sa Diyos sa Pilipinas? Ilang porsyentong mga Katoliko ang tunay na disciple ni Jesus? Doon tayo mag-dwell. Kasi hindi garantiya na ikaw ay nabinyagan sa Katoliko, sa langit ang punta mo. Or even sa purgatorio. Sapagkat kung mamamatay ka, na wala ka sa state of grace, mapapahamak pa rin ang kaluluwa mo. Therefore, hindi tayo pwedeng papakasiguro dahil marami tayo na andun tayo sa kalooban ng Diyos. Baka opposite yan. Kaya nga kung babalikan nyo mga kapatid yung ating Gospel of the Day, si John, yung kanyang mindset, exclusive. Ang sabi ni John, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us." Exclusivity. Kami lang. Hindi Lord, hindi natin kasama yan. Hindi naman yun follower nyo .
Pero bakit nagpapalayas ng demonyo yon? Gamit pa pangalan nyo. Exclusive yung mindset ni Jan eh. Akala niya, sila lang yung binigyan ng Diyos ng authority na magpalayas ng demonyo. Mapapansin nyo rito sa talatang ito, hindi exclusive sa grupo ni Jesus. Kundi may ibang grupo pala. Noon pa, may ibang grupo na sumasampalataya din sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos at in-exercise nila yung power over demons. Pero hindi nila kasama. Mga kapatid, maling isipin nating Katoliko na tayo lang yung nag-iisang tama. Ang Santo Papa mismo nagsasabi, wala po tayong exclusive rights over kay Jesus. Simply put, hindi natin pagmamay-ari si Jesus. Kung gustuhin ng Panginoon Diyos, gumalaw siya sa ibang grupo, gagalaw siya doon. Kasi hindi exclusive ang Katoliko eh. Hindi tayo exclusive na grupo na tayo lang yung saktong-sakto. Tayo yung mga hindi nagkakamali. Tayo yung talagang number 1. Wala na. Lahat number 2 na. Tayo lang. Hindi ho, mga kapatid. Maling konsepto po yan. Maling konsepto po yan. Maganda ho ito, personal na reflection sa atin. Kung may kilala kayo sa inyong community na hindi Katoliko, pero mas nakikita pa yung buhay nila mas maayos kaysa sa atin, hindi ba't dapat nating kainggitan sa isang banda kasi mas maganda yung buhay nila kumpara sa atin? Na tayo na nagmamalaki na ang powder natin si Jesus, tama yung doktrina natin, meron tayong 7 sacraments. Ano yung pinagmamalaki natin na yan? Kung yung trato natin sa kapwa natin mali. Sino ba itong kapwa? Itong mga protestante. Itong mga evangelical na ito. Ito yung ibang mga denominasyon na hindi natin kasama, na iba yung kanilang doktrina. Pero Trinitarian. Sabihin ba natin, ay Brad Calix, bahala sila sa buhay nila, basta tayo lang ang tama. Tayo lang ang tama, lahat ng pabor. Mga kapatid, hindi totoo yan. May binabanggit si Lord na meron siyang ibang ship na wala dun sa kulungan. Meron siyang ibang mga pinili na wala dito sa simbahang Katoliko. Hindi tayo exclusive na grupo, mga kapatid. Magkakaproblema ka dyan. Pagka ang mindset mo, tayo lang yung tama, the rest, mali, may problema tayo sa mindset na yan. Hindi po yan. Walang iniwan yan dito sa kwento, mga kapatid, na sinasabi ni John. Lord, nagpalayas ng demonyo yun. Hindi natin kasama. Wala sa grupo natin yun. Hinaharang nga namin sila. Hinihinder namin sila. We try to prevent him. Pansinin nyo ha. We try to prevent him because he does not follow us. Ano sabi ng Lord? Do not prevent him. Kasi kung si Jesus, exclusive na tao, na para lang sa kanila yung gawain, diba? Ay sana sinabi ng Panginoon Diyos dito, ay Brad, yung ginawa mo, sakto yun, tama yung ginawa mo, tama, nag-prevent mo yan sila. Pero hindi, ang sabi ng Lord, do not prevent him. Alam naman ni Jesus na hindi talaga kasama yung taong yon. Hindi niya disciple yon. Pero hindi niya hinarang. Hindi niya kinongratulate si John. Ay John, ganda nung ginawa mo bro. Hindi Sabi ni Jesus, do not prevent him. Anong reason? There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. Wala daw po nagagawa na sino man na matitinding mga bagay sa pangalan ni Jesus, tas habang ginagawa niya yon, magsasalita siya ng hindi maganda laban kay Kristo. At ito pang sabi ng Panginoon, whoever is not against us is for us.
Mga kapatid, yung application na ito, hindi tayo dapat exclusive mag-isip na tayo lang, yung simbahan lang natin yung tama at yung ibang grupo mali. Puntahan mo si Jesus, hindi yan ang attitude niya. Pag Katoliko, ibig sabihin all-embracing tayo, lahat tinatanggap natin. Ganon tayo kabukas sa ibang grupo. Yung ginagawa ng iba sa atin, binabanatan tayo, etc. Mga kapatid, given na yan, matagal na panahon. Up until now, nararanasan pa rin ho natin yon. Pero hindi dapat yan na mag-prevent sa atin na yung attitude natin maganda pa rin sa kanila. Maski na binabanatan tayo ng mga yan. Na ginagawa tayong ika nga if I may use the word, ginagawa tayong paboritong pulutan sa kanilang mga kwentuhan. Opo. Paborito tayong pag-usapan, siraan sa social media everyday. What should be our attitude towards them? Nasabi ng Lord, love your enemies and pray for those who persecute you. Yun yung ating tamang attitude towards them. Hindi makipagdebate. Ang debate, temporary yung nagagawa niyan eh. Pero yung dialogue, bagamat ang proseso mabagal, matagal, pero pag once nagdesisyon yung tao, inaral niya kasi yan eh. Merong process of learning and reflection po kasi yan pag dialogue. Hindi naman sila kagad maniniwala. And it took me 4 years to decide to embrace the Catholic faith. It took me 4 years to decide, mga brad. Mabagal ang proseso, pero sigurado. Yun ang gusto natin mangyari sa mga hindi Katoliko, na mga lumalaban sa atin, sinisiraan tayo up until now. Let us pray for them na dumating yung punto sa buhay nila na merong realization, sila mismo to ha, merong realization na mali pala sila at tama pala tayo. Pero wag naman nating isipin na dahil tama tayo, we have all the rights, the privileges na maging tama sa lahat ng pagkakataon. Hindi po. All-embracing tayo pag sinabing Catholic. All-embracing tayo. Lahat open tayo sa iba't ibang grupo. Yung attitude natin, baguhin natin. Bantayan natin yung attitude natin. Kung sinasabi mong tama ka, hindi ba't dapat mahahabag ka sa ibang grupo? Kasi pag sinabi mong tama ka, sila mali, wala ka ng chance ang gagawin sa kanila kasi mali sila, tama ka. Sarili mo lang iintindihin mo. Pero kung yung mindset mo katulad ni Jesus, do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. Ang sabi ng Lord, for whoever is not against us is for us. Kakampi natin sila, mga kapatid. Kakampi natin sila. Hindi man sila kabilang sa simbahan natin, pero yung ginagawa natin, ginagawa rin nila. Dahil ang Diyos na kinikilala nila ay si Jesus Christ din, at sila po ay Trinitarian din, hindi natin sila kalaban. Hindi natin sila kaaway. Sila po ay mga kakampi natin. Ang mahirap lang sa atin, yung attitude natin na tama lang tayo, sila mali. Yung attitude ni John, exclusive. Mga kapatid, wala tayong exclusive rights over Jesus. Ang ibang denomination, kinahabagan din ng Diyos. Kinahabagan din ng Diyos. Sila yung mga ibang tupa na binabanggit ng Panginoong Yesus na hindi natin kasama sa grupo. At wag natin silang i-prevent na gawin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Lord, for whoever is not against us is for us. Hindi natin sila kaaway, kakampi natin. They are for us. So, anong gagawin natin mga kapatid? Bantayan po natin yung ating mga attitude towards sa ibang grupo.
Ang bottom line, love. Hindi hatred. Love. If we would like to win them, let us show love and respect. Pag may love kasi, may respect dapat eh. May humility na kasama yan eh. Hindi ka namimilit. Hindi ka nakikipag-debate. Hindi tayo inutusan makipag-debate, kapatid. Magsasalita ka, ipagtatanggol mo yung pananampalataya mo. Pero sa Great Commission ba, kasama yung debate? Wala akong debating nababasa ron. Ang sinasabi ron, tuturuan sila. Hindi ho debate. Now, hindi ko sinasabi na hindi kailangan yan. Hindi yan ang point ko. Ang sinasabi ko, ang pinakasinasabi niyo ng Panginoong Jesucristo, iba. Pakita natin yung ating concern, yung ating pagmamahal sa individual, sa mga Protestante at Evangelicals na hindi natin kasama, and yet, they are also Trinitarian like us. Ang attitude natin, bantayan natin. Mga kapatid, maaring tama tayo, pero magiging mali ka dahil sa attitude mo. Wala tayong exclusive rights over Jesus. Ang ibang grupo meron din. Baka mapagalitan pa tayo ng Lord pagharap natin sa Kanya dahil pinipigilan natin yung ibang grupo na gawin yung kalooban ng Diyos. Kasi dahil hindi natin kasama sa Catholic Church. Pag-isipan natin to, mga kapatid, at maganda po itong reflection. Kahabagan nawa tayo ng Diyos sa ating mga attitude minsan sa ibang tao at sa ibang grupo. Pakita natin yung love sa kanila. Maski na hindi sila Katoliko, let us show our love, our concern. Maganda ho resulta niyan. I'd like to encourage you, mga kapatid, patuloy tayo magbasa ng Bible. Patuloy tayo magbasa ng Bible, mga kapatid. Alam ko po, busy po ang iba sa inyo o ang karamihan. Pero wag po nating hayaan na yung sobrang busyness natin, yan po yung papatay sa ating spiritual life. Opo. Yung kalaban natin na si Satan, ang gusto niya kasi maging busy tayo sa parokya, pero wala tayong time para magdasal. Busy tayo sa parokya, nakalimutan natin yung pamilya natin. Busy tayo sa parokya ng mga different ministries, pero yung ating Christian life, parang payat na. Opo. Posible ba yan, Brad Calix, na involved sa different ministries ang Katoliko, pero payat ang buhay spiritual? Opo. Kasi tandaan nyo, hindi ito paramihan ng ministry sa parokya. Diba sinasabi ko sa inyo, saan ka ba hiyang na ministry? Saan ba yung effectivity mo, kapatid? Doon ka mag-focus kung saan ka effective. Huwag mo masyadong ikalat yung sarili mo sa different kinds of ministries na wala naman po kayong sapat na panahon dyan. Wala kayong masyadong commitment dyan. Huwag kayong masyadong ikalat ang sarili nyo sa different kinds of ministries. Kung saan po kayo effective, mag-focus po kayo doon. Kung nasaan yung charism na binigay ng Holy Spirit sa inyo, doon kayo, mag-stay put kayo dyan. Kung saan kayo mas ginagamit ng Lord, mag-focus po kayo dyan, mga kapatid. Suportahan po natin yung ating mga parish priest, ipagdasal natin sila. Suportahan po natin sila sa kanilang mga projects. Opo. At lalo tigit sa ating evangelization. Maganda po yan, yung evangelization natin. Yan po yung emphasis sa taon na ito. At yung konsepto na synodality. Ang konsepto ng synodality, simply put, let us journey together as one. Yung ating pinaka-focus ay yung ating relationship sa Panginoong Yesus. Alam mo, pag nag-gets mo yung synodality na concept na yan, yung simpleng-simple niyan ay lahat tayo sabay-sabay in our collective efforts na
magjo-journey tayo kasama ng Panginoon. Importante po yan mga kapatid. Bantayan natin yung ating attitude toward others groups and denominations. Kaibigan natin sila. Ang kaaway natin, si Satan. Ang kaaway natin, yung mga non-Trinitarian. Yung mga sekta na alam naman natin na hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos. Kalaban po talaga yon sa totoo lang. Pero ang attitude ni Jesus towards sa mga enemies, ang sabi ni Lord, you love your enemies. Mabigat na hamon sa ating Katoliko yon. Love our enemies. At ang sabi ni Lord, and pray for those who persecute you. Hindi natin sila dapat labanan pa eh. Ang disenyo ng Lord sa mga Katoliko, if I would say this, kadalasan, hindi yung lumalaban, kundi ang disenyo ng Lord sa mga tunay na Katoliko ay martyrdom. Yung mamamatay ka na hindi mo ipinaglalaban ng sarili mo, kundi inaalay mo yung sarili mong buhay para sa kapakanan ng Panginoong Yesus. Be ready sa challenge na yan. Baka dumating tayo sa point na yan na hahamunin tayo na buhay natin yung kapalit. Sana pag dumating yung point na yon, maalala mo, worth it na ibigay ang buhay para sa Panginoong Yesus. Hindi dahil napatay ka kasi nakipagdebate ka. Okay? Ibang usapan yung napatay ka dahil nakipagdebate ka kaysa yung pinatay ka kasi wala kang ginagawang hindi maganda sa kanila, you're just preaching the word. Hindi ka nakikipagtalo sa kanila over social media na pinangangalandakan mo na tayo ay tama, sila mali. Mas magandang mamatay ka na talagang sakto lang yung ginagawa mo. Wala kang sinisiraan na ibang grupo. Pinag-initan ka lang talaga, you are preaching the word of God, you are teaching the word, isa kang katikista na tapat, pero kinainggitan nila ang buhay mo sapagkat nakikita nila na mas maganda yung buhay mo, sumusunod ka sa Panginoong Yesus, na eventually hindi mo kayang i-deny si Jesus, probably it will cost your life in the end. Yun yung gusto ko mangyari sa buhay ko, na hindi ako makilala na debatista ng Romano Katoliko. Hindi ho. Mas magandang mamatay si Brad Calix na hindi sa debating paraan. Dahil sa debate. Magandang mamatay dahil sa ipinapangaral mo ang salita ng Diyos. Marahil kakainggitan ka lang nila sapagkat mas may impact yung ginagawa mo kaysa sa kanila. Hindi ka na mumuwersa ng tao. Pagmamahal. Balanse. Pagpapakita ng totoong relasyon kay Kristo. Yan po yung hamon sa atin mga kapatid. Yan po yung hamon sa atin. Time check, 6:39 ng umaga sa aking orasan. I'd like to acknowledge mga kapatid, yung iba nating mga kapatid sa overseas na nagdadasal for us. Kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland. Si Angel Amoma sa Japan, salamat. Alex Dugang dyan sa Ohio, USA. Kay Elenita Billete sa Greece. Rosa Tadeo sa Hong Kong. Roberto Galang sa Rome, Italy. Kay Ta Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia. Kay Usting Fabon Rubines Umpad sa Silice, Italy. Salamat din kay Romel Parado dyan sa Perugia, Italy. Kay Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa. Kay Rego Perocho dyan sa Kuwait. Kay Alan Yaneta dyan sa Hungary. James Walter Hibanada Tapik sa Canada. Kay Enteng Narem sa Libya. Salamat din kay Eric Cordero dyan sa Singapore. Ariel Bergis sa Canada. At kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyo. Anunsyo mga kapatid, dito sa amin sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod ay naka-schedule po yung mga misa. Malapit na po kasi yung Ash Wednesday, no, sa March 5 na po yan. Opo, yung nilalagyan dito sa noo ng cross, pero gamit yung ash. March 5 na po yan mga kapatid.
At ito po'y announcement sa mga taga Negros, no? Ang misa dyan sa San Sebastian Cathedral po ay alas 5:30 ng madaling araw. May alas 7 ho tayo, alas 12:15 ng tanghali o ng hapon. Sa hapon naman alas 4, alas 5:15. Sa gabi naman dalawa rin, alas 6:30 at alas 7 ng gabi. Sa kada misa ay magagawa po o gagawin yung paglalagay dito sa noo. Opo, expect nyo na ho yan, and probably sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Depende sa schedule po ninyo. Pagdating po ng March 5, ay ito po ay simultaneous, nationwide, yung ating Ash Wednesday. Pagdasal po natin ang 10th year anniversary ng Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated na pinangungunahan ni Noe Dora, happening on March 4, alas 12 ng tanghali doon po sa Pastors Formation House sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Shoutout kay Archbishop Julius Tonel. Opo, dyan po sa Cagayan de Oro City. At ang spiritual advisor ni Bro Noe Dora. Si Brad Calix po ay kasama dyan sa grupo na yan na Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated. Magkakaroon sila ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation, March 4, tanghaling tapat doon sa Pastors Formation House sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Ipagdasal ho natin yung pangangailangan po nila. Ang Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod ay meron po kaming programa sa DYAF kada Sabado, Historia Sagrada, alas 8 ng umaga hanggang alas 9, at pagkalinggo ang D1 nga dalan, Sunday alauna ng hapon hanggang alas 2. Ang nangunguna po dyan ay si Bro Christian Paul Gailan, ang aming presidente, si Angke ang vice president, si George Quiriso ay naandyan din, si JB Akma, si John Paul Ruby, at ang iba pa na mga kasamahan po namin. Mga kapatid, suportahan niyo po ang effort ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod. Meron po kaming FB page na kung saan po kayo makakabili ng mga merchandise. You can visit yung FB page namin na Catholic Merchandise po. At doon makikita ho ninyo yung iba-ibang mga products na pwedeng mabili po ninyo, at yung proceeds po kasi niyan napupunta sa logistics po namin. May mga kasama tayo rito sa broadcast na nakabili na po. Malaking tulong po yan para sa grupo ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Kung meron po kayong ibang katanungan ay maaari ho kayong tumawag sa cellphone number na 0992-8550-205. 0992-8550-205. Mga kapatid, supportahan niyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Naandyan po nakalagay lahat ng ating mga videos from Monday to Sunday. Opo. Mag-subscribe po kayo. Pakishare po ninyo yan sa inyong mga kaibigang Katoliko nationwide para ho makatulong po sa atin yan, yung YouTube channel po na yan. Ipagdasal po natin, kailangan po natin ng 1 hektaryang lupa sa Bacolod. Yan po ay primarily para sa gawain ng Panginoon Diyos sa mga magiging kabahagi ng Catholic Church. Opo. Primarily sa mga pastor na magiging kabahagi po niyan. Tayo po yung magmamanage niyan, tayo po yung steward lang niyan, hindi tayong may-ari niyan. Patatakbuhin lang ho natin yan ayon sa kalooban ng Diyos. So we are praying this year na bigyan tayo ng Lord ng 1 hektaryang lupa, probably sa Murcia. Opo. Magpapatayo tayo ng chapel dyan na good for 100 people. Malilipatan naming maliit na bahay kasi tayo ay magmamanage po nun. Magpapatayo na tayo ng mga ilang pirasong kwarto, at yung kalahating hektarya ho ay gagamitin natin for livelihood para masustain ang ministry ng mga magiging kasama natin later on.
Maaring ibigay ng Lord yan this year o second quarter o mismo sa birthday ko na I will be celebrating my first year anniversary with the Catholic Church sa birthday ko mismo sa December 3. Kaya ipagdasal po natin. Ito po ay bukas na paanyaya at anunsyo sa lahat po ng mga Katoliko nationwide. Kaya ino-open ko lang yan kasi gusto ko maging transparent po sa inyo. At probably kung meron na tayong lupa rito, this year you can visit Bacolod. Pakita ko sa inyo kung ano na yung mga progress and development. Of course, I cannot do it alone. Kailangan ko yung tulong ng Lord at yung generosity po ninyo para po mapagpatuloy ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Alright, I'd like to acknowledge the following bago tayo mag-pray. Jigs Brillas, maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Kay Ray Agaton, salamat sa pag-share ng video. Kay Arjon Kapadngan, maraming salamat Arjon. Salamat po. Kay Louie, salamat. Kay Pastor Dominador Murillo dyan sa Asingan, Pangasinan. God bless, Pastor. Kay Jessa Morida, salamat. Kay Zelkuls, Prayer Advocate. Salamat po, salamat. Pasensya na po kayo, baka mali yung aking pronunciation. Pero salamat po sa inyong pag-join sa grupo. Jessa Morida, salamat. Alben Bahan, salamat po. Philip Cesar, maraming salamat from Bayambang, Pangasinan. God bless. Sa akin may bahay na si Annalyn. Kay Samuel Hinayon Kayakay, maraming salamat. Good morning po. Bro, God bless you, sabi niya. Corazon Gagi, salamat. Sonet Senas. I think evangelist po ito, si Isaacar Los Banes. Maraming salamat po, Pastor. Salamat for joining. Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, salamat. Jessica Arcay Torrente. Maraming salamat, Jessica. Kay Jerlu Zaportiza, Salon. Salamat po. Jermilyn Honasan Balahad, dyan sa San Pedro, Laguna. Salamat po sa pag-join. Si Ate Rosa Tadeo, salamat po. Good morning, Brad Calix, at sa iyong buong pamilya, sa lahat ng kapanalig na nanonood ngayon ng iyong broadcast. God bless. Nandito rin si Doc Ray Navarro ng Southern Baptist na nakabase sa Singapore ba, Pastor, o sa Hong Kong? Maraming salamat po for watching. Doc Ray Navarro. Armida Dicena, salamat po, ma'am, for joining. Alan Yaneta sa Hungary, salamat, Brad, sa pag-join. God bless sa work. Si Edwin Vihandre Ariento Cardel. Good morning po, Brad Calix. Keep safe and God bless you. I'm watching from Indigenous Peoples Dumaga Tribe, Coordinator, Bulacan. Bro Edwin, try natin ha. Mag-usap tayo minsan. Tignan natin kung paano ka ma-interview rito sa live broadcast natin para pag-usapan yung ginagawa mo dyan sa Indigenous people ng Dumaga Tribe, ha? Excited ako dyan sa ginagawa mo. Usap tayo minsan, Bro Edwin. Pipito Barbon, salamat for joining. Rene Boy Kalimpong, Brad, salamat ha. Jimmy Oren, salamat. Saka kay Junior Coronel. At sa iba pa na hahabol po, maraming salamat. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nagkita sa umagang ito. Wala ako ibang dalangin po na sa kada fellowship natin online ay sana makatulong ho ito, yung mga sinishare po natin. Opo. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami kasi nakita namin yung kalooban nyo dito sa Mark chapter 9, 38-40. Ayon po sa aming Santo Papa, wala kaming exclusive rights over kay Jesus.
Sana ganun yung attitude namin towards sa ibang grupo. Na hindi lang kami yung tama. Yung katotohanan ay nasa ibang grupo rin. Tulungan nyo kami na mag-sink in sa amin magkaroon kami ng reflection. Dito sa Mark chapter 9, 38 to 40. Maganda yung sinabi nyo doon na whoever is not against us is for us. Hindi po dapat exclusive ang Catholic Church sa sarili niya. Dapat mabuhay kami ayon sa aming pagiging Katoliko na all-embracing. Lord, maraming salamat sa katotohanan na ito. I'd like to pray for our Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Kahabagan niyo po siya. Pinagdadasal namin ang stable health niya. Pag-pray din po namin ang Vatican sa lahat ng mga kardinal ho namin sa Roma. Sa kanilang iba't ibang tungkulin, samahan niyo po sila. Sa lahat ng mga archbishop, bishops, sa lahat ng kaparian sa Pilipinas, na sana ho magawa nila yung dapat nilang gawin sa kani-kanilang parokya. At lalo higit sa laiko sa buong Pilipinas. Magawa po namin yung responsibilities na nakaatang sa aming balikat na bahagi po kami ng iba't ibang klaseng apostolate. Samahan niyo po kami. At pinagdadasal po namin ang mga kasamahan naming pastor dito sa broadcast na nag-join. Dalangin namin ang pagpapala niyo rin sa kanila, sa kanilang ministeryo ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Hindi namin sila kaaway. Mga kaibigan sila. Nawala sila sa simbahang Katoliko pero ang kalooban ng Diyos ang umiiral sa kanilang mga buhay at ministeryo. Maraming salamat sa partnership, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Lord, panalangin namin ang good health sa bawat isa. Nakasama ko rito sa broadcast. May mga pinagdadaanan po ang bawat isa, iba-iba. Tulungan niyo kami na si Kristo Jesus pa rin ang sentro ng aming buhay pananampalataya. Samahan niyo kami sa maghapong ito na makita namin ang galaw ng Diyos sa aming buhay, trabaho, sa aming personal na buhay pananampalataya, sa aming relasyon sa aming kapwa. Pagpalain niyo po ang March 4 event doon sa Cagayan de Oro City sa gathering po ng mga pastors all over the country. Bigyan niyo po ng talino at gabay si Bro Noe Dora sa kanyang leadership na pagunahan itong mga grupo ng mga pastor na naging Katoliko na ngayon. Bigyan niyo po kami ng 1 hektaryang lupa sa Bacolod para sa inyong gawain. Maraming salamat din po sa nagdadasal para sa broadcast na ito at gamitin niyo ang kabrad na broadcast nationwide and beyond na tunay na ma-encourage ang Catholic community na si Kristo pa rin ang gawing sentro ng buhay. Hindi ang aming mga sarili. Tulungan niyo rin po ang aming mga OFW sa iba't ibang bansa, especially sa gitnang silangan, na nakakaranas sila ng pagmamaltrato ng kanilang mga employers. Hinihiling namin ang inyong pag-iingat gabay sa grupong DMW, sa lahat po ng mga embassies, na sana matulungan ng mga OFWs. Ang gobyerno mismo namin. Pinagdadasal po namin na alalayan po ninyo ang nalalapit na halalan sa May 12 na sana ho kami ng mga Katoliko ay boboto ng tama at ayon sa aming konsyensya. Maraming salamat po. Bahala na po kayo sa akin may bahay sa kanyang karamdaman at ang iba pang makasama namin dito sa broadcast na meron ding iniindang karamdamang matagal na panahon na. Nagdadasal po kami ng inyong milagro ng pagpapagaling sa kanila ayon sa inyong kalooban.
Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, pag-pray nyo si Brad Calix, I was invited to speak, to give a talk sa Divine Mercy na grupo dito sa Bacolod this coming Saturday. Ako rin po ay nag-undergo ng training bilang katekista. Mag-graduate po kami sa first batch namin etong by March. At dire-diretso po yan. Cycle A pa lang ho yan. Meron pang Cycle B, C, saka D. At meron pang institute para ho talagang legit po tayo sa ating mga ginagawa. Ipagdasal nyo po yung aking desire ng heart ko to become a permanent deacon ng Catholic Church. Magkaiba po yung permanent deacon sa kayong mga seminarians na nagta-transition para sa pagkapare. Pagkatapos sila mag-aral sa Ateneo, UST o saan man ang paaralan, 2 beses inoordinahan ang mga seminarista na ito. Una sa pagiging deacon muna. After 1 to 2 years, depende, ikalawang ordination naman to become a priest. Pero sa kay Brad Calix po ay ang desire ng heart natin ay to become a permanent deacon, mga kapatid. So, panalangin natin yung mga trainings na pinagdadaanan natin. Alam ko na may gagawin pang Lord sa atin, lalo na dito sa online, sa broadcast. Ito po yung talagang first love ko na talagang ginagawa para sa body of Christ, especially sa Catholic community. Na sana po ay gamitin ito ng Panginoon Diyos para maalalayan po kayo na mga kapatiran. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming 2 anak na si James Philip Patalana Grace. At gusto ko lang uli shoutout yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca dyan sa San Juan de Pomoceno Parish Church sa Sumag, Bacolod City. Especially ganun din sa ating Bishop, kay Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating videos, mga kapatid. See you mamayang gabi sa ating Usapang Katolisismo. Kada gabi po yan, alas 8 ng gabi hanggang alas 9. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid. And bye for now.